about naman dun sa pabahay. So doon po sa kumu-question, no, doon po sa mga may doubts about sa bahay, sa pagbawi na yan, o kung yan man po ang naging problema ni Nanay Hansel, ayan na po. So mukhang totoo yung patulpo-tulpo, no, yung pagsasabi ng magpapatulpo itong mga batalero. And bakit nakasabi? Kasi dito sa latest na naging content ni Kuya Bal, no, nung papunta siya sa kasal ng kanyang anak, na sinabihan niya lahat ng mga vlogger sa diet, dapat pumunta kayo dahil pag hindi, personal niya na kayong kalaban. No, personal niya na kayong kaaway. And prior to that, may nakita naman tayo na may kausap siyang kagawad data ng lugar na yon, and yung kagawad ay tinawagan daw ng staff ni Tulpo. So, whether is it true or not, so mayroon talagang patulpuhan na mangyayari. No? And yan po ay lalamanin ng aking video na to. And another one is yung assurance na sinasabi ni Kalinga Prab na wala siyang babawiin. Ito po galing mismo sa bibig niya. Kaya, tabayanan niyo po. Isi-share ko po dito sa aking content na yan. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Pakihit na notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo. Walang personal. Okay? At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Alright? So, bakit ba nauwi dito sa akala ko hindi matutuloy na tulpuhan na to? Mali pala ako. No? Kasi nandun pa rin po ako. No? Pag matuloy itong pagtutulpo na to, kung matuloy man kay tulpo ito, no? Magkakasuhan po yan. Okay lang kung mapag-ayos sila may tulpo. Diba? Paano pagka hindi? Sino po ang magsasabi? Ano ba yung purpose ng pagpunta nila kay Tulpo? Isang guni kay Tulpo? Di ba? Hingin ang opinion ni Tulpo? So, ang end up din yan, sigurado ako, gagastos at gagastos kayo. Sigurado po yan. At pag kayo'y gumastos, sino po ang magsasuffer? Shoulder nyo ba yung kanya-kanya ninyong mga gastos? Doon lang po yun ha. Yun pala yung tinitingnan ko. Let's be practical. No? Ano ba yung reason kung bakit kayo ngayon magpapatulpo? Dahil ba sa pinalapa? No? Kasi binalikan ko yung mga ibang messages ni Hansel. No? Dahil isa sa ikinasama ng loob nila na ipalapa raw si Beyonce sa mga kalingap reactors, parang mga ganon, vloggers, parang mga ganyan. Then, yung pagsasabi ni Kuya Bal na babawiin niya yung bahay. No? Dahil yun daw ay nasa foundation. Okay. So, kumbaga, naghalo-halo na. So, kumbaga, pag nagsumbong sa tulpo, itong sila Beyonce or ang family niya, ang patalero, eh marami siyang hinaing or sa loobin na gustong sabihin at may mga alam daw ata silang sekreto, no, na may ginagawang hindi maganda, no, ang kalingap pagdating siguro sa kaperahan. We don't know. I am not too sure. But it seems marami silang gustong ibunyag na mali, na nakita nilang mali, no, sa kalingap. Okay, doon pa lang sa part na yon, they should have enough evidence to back up those stories. No? Those stories. Okay? And and bukod pa dyan, no? Yung bahay, kung yan yung isa sa kinakatakot ninyo, si Dr. Lab na ang may sabi. Diba? Na yan ay titled and named under sa tatay ni Beyonce. So kung yan ay may titulo na, transfer na, katulad na sinabi ni Dr. Lab, minention ni Dr. Lab yan sa kanyang live, no? Na yan ay nakapangalan na sa tatay ni Beyonce. So, wala pong habol ang kahit sino, no? Hindi po pwedeng under foundation yan, pero yung land title or the property title ay nakapangalan kay tatay ni ni Beyonce, no?
Although I'm not too sure, no, whatever, is there any laws stating that kahit sa pangalan ng isang individual yan, basta under ng foundation, like Kalinga Foundation, hindi niya ba pwedeng i-consider na kanya na yon? Di ba? So, on that part, I'm not too sure. Pero kasi sa akin, pinangalan na sa akin yan. So, I'm the sole owner. No, kahit pa yan ay binigay. Kahit pa yan ay pinag-ambag-ambagan. Kasi ang lalabas diyan sa titulo is isang tao lang ang nagmamay-ari. Bakit? Kasi pamilya nila yung nakatira. Parang ganun lang sa akin, common sense, ika nga, pag-iisipan natin. No? So doon pa lang, kung totoo yung sinasabi ni Dr. Lab, ano yung ikakatakot nila sa sinasabi ni Bal Santos Matubang? Di ba? And we all know sometimes Bal Matubang loves to play words on his mouth. Kung ano yung mga sinasabi niya. Ako, baga ngayon pa lang ako talaga sumusubaybay kay Bal Santos. Pero may mga time before na nanunood din ako sa kanya. No? And some of what he's saying is merely a joke or nang loloko, nang bubwisit, nang aasar. No? So kaya kailangan medyo lawakan nyo yung pang-unawaan nyo kapag si Bal Santos ang nagsasalita. No? Because he's been here in this industry, dito sa SOCMED for how many years? Diba? So, kumbaga, alam niya na laruin kung kaso lang, ilang kaso na yung na-receive niyan. Ano bang tingin niya ngayon kay Tulfo? Natutuwa pa siya, excited pa nga siya. Gusto niya talaga mapatulpo dahil milyon ang viewers ni Tulfo. Di ba? Hindi siya na sa kaso-kaso. Okay? So, kasi sabihin niya lang, sorry. Kung nasaktan ko kayo. Diba? Ano ba sinabi niya? Naalala ninyo? Nung pinuntahan niya si Beyonce, ay si Hansel, nung unang lumabas yung Hansel sa live niya, pinuntahan niya. Ano sabi niya? Kung nababoy ko man kayo, sorry. Ganun kasimple sa kanya. Diba? So, not all the words that comes out from Bal Santos Matubang mouth, paniniwalaan nyo. Oo, nandun na tayo. Dapat hindi yun yung asal ng isang, kumbaga, haligi ng isang community. No, sa ganung paraan siya nag-i-enjoy at para mapansin siya. So, kaya siguro ginagawa niya. Di ba? So, kung kakasuhan siya, doon sa mga nabanggit ko, no? Ang sa akin lang, make sure to back up it with all evidence, not only mouth. No? Wag lang po kayo puro daldal, baka akala ninyo. Alam ninyo. At pag sinabi ninyo yan, ipapanigan kaagad kayo. No? Kahit po may mga tao kayong testigo. Kahit po may mga testigo kayong tao, depende pa rin po yan sa bigat ng accusation ninyo. Yan katulad niya. Diba? Hindi po maiaalis dito yung vlogger to vlogger demandahan. Kasi marami na nangyaring ganyan. Di ba? Or vlogger to the vlogger na akusahan. No, so yan po yung mga ilan sa mga tingin ko parang kailangang pag-isipan talaga ng mga batalan. Now, for that live kaninang umaga na sinasabing merong kumontak na taga-Rapi Tulfo company or doon sa ni Rapi Tulfo, no, sa kanyang station, no, sa kanyang programa, no, yun ano pa yan, under negotiation yan. What I mean of under negotiation is yung paring nagre-research pa sila niya bago sila siguro mag-take action. So we don't know, but kung totoo man yun na mayroong gumanon na staff, tumawag ng staff dun sa kausap ng kagawad, so the possibility of sinasabing magpatulpo, nanduro na pala talaga. So ang tanong dyan is kailan? I-schedule pa naman nila. Hindi naman agad-agad dyan. Maigi sana kung sila
Beyonce lang, o yung pamilya Batalero lang yung malapit kay Tulfo. So marami yan. So, ano pa nila yan? Siguro baka pag-aaralan pa nila. And yun nga, no? Vlogger to vlogger yan. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. So, sa akin, napakababaw. Kaya nga dapat mayroon silang iba-back up na mga pruweba. Okay? So, yan po, yung para dito sa sinasabing pagpapatulpo kay Val Santos Matubang. Now, dito po, no, share ko sa inyo, I hope this will end to those speculations, no, na babawiin ng Kalingap community or foundation yung bahay ni Beyonce. Bakit? Ito po, pakinggan nyo yung mismong sinabi ni Kalingap Rab regarding that matter. Okay? About naman dun sa pabahay, hindi po, wala pong binabawing pabahay dito. No? Tatanggalin ko yung YouTube ko kung mababawi ako ng pabahay. Okay? So, galing mismo kay Kalingap Rab. No? So, lahat yan. Hindi lang kay Beyonce ang ano niyan, ha? Hindi lang kay Beyonce. So, channel niya ang nakataya. So, which one? Lahat ba? Hindi natin alam. But, channel niya yung nakataya. Itataya mo yung channel mo na nagbibigay ng income sa'yo, tumutulong para sa mga beneficiary mo, just to make sure, just to prove to everyone na hindi siya magbabawi ng mga pabahay niya. So I hope this answer of Kalingap Rab will put to an end to all speculation about getting back that bahay at lupa. No? Kahit na paulit-ulit pang sabihin ni Val Santos Matubang na kukunin ng foundation nila or foundation ng Kalingap ang bahay na yan, hindi na po mangyayari dahil si Kalingap Rab na ang nakataya. No? Pangalan niya ang nakataya. Channel niya actually ang nakataya. Walang kinalaman si Val Santos dahil hindi naman project ni Val yan. Kung may naiambak man si Val Santos Matubang, yun yung kanyang share. Nag-sponsor lang siya. Pero yan ay initiative at project, no, ni Kalingap Rab. Okay? So doon po sa kumu-question, no, doon po sa mga may doubts about sa bahay, sa pagbawi na yan, o kung yan man po ang naging problema ni Nanay Hansel, ayan na po. No, galing mismo kay Kalingap Rab. Wala siyang babawiing bahay. At pag ginawa niya yun, terminated ang channel niya. Kung ilang channel man yan, hindi natin alam. But, no, iisipin na lang natin itong ginagamit niya, yung Kalingap Rab. Ang laking channel po nito. Diba? Ilang subscriber nito? 3.67 subscriber. No? Isasakripisyo niya just to prove, no, na wala siyang babawian ng bahay sa kahit kanino sa kanyang mga agents. No? So yan. So sana matigil na po, no, yung mga nag-speculate or gumagawa ng kwento about dun sa pabahay na. Okay, so sana maging malinaw doon sa mga nalalabuan pa rin hanggang ngayon. Inulit ko, hindi po ako kumakampi ha sa kahit kanino. Ako po yung nagbibigay lamang ng aking reaction. No? Nagbibigay lang po ako ng reaction ko based sa kung ano ang aking pagkakaunawa, based sa mga pangyayari. No? Reactionist po ako, hindi po ako defender ng kahit kanino. Because they can defend themselves. Yun po ang aking katwiran. No? This vlogger doesn't need any defender. Dahil may channel sila to defend themselves. Alright, so yun lang po ang gusto kong share sa content ko na to and hanggang dito na lamang, maraming salamat.